Kung pag-uusapan natin ang mga alamat sa mundo ng One Piece, hindi pwedeng hindi mabanggit si Rox D. Zebek, isa sa pinaka-misteryoso at pinaka-nakakatakot na pirata sa buong kasaysayan. Kaya dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano ang simula ni Rox D. Zebek bilang pinakamalakas na pirata, isang halimaw na kinatatakutan mismo ng world government at ni Imo, at kung bakit hanggang ngayon ay may malaking impluwensya pa rin siya sa mundo ng One Piece. Ayon sa mga lumang tala, si Zebek ay ipinanganak sa God Valley, mula sa pamilyang Davy, mga ina po ng alamat na pirata na si Davy Lee Jones. Dahil sa matinding pag-uusig ng world government laban sa angkan nila, napilitan si Zebek na itago ang kanyang tunay na pinagmulan gamit ang pangalang Rox D. Zebek. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung bakit takot na takot si Imo sa Davy Lee clan, pero sigurado akong unti-unti na yang mabubunyag habang papalapit na ang kwento ni Blackbeard. Ngayon, balik tayo 56 years ago, kung saan nasaksihan natin ang isa sa pinakamaangas na character introduction sa buong serye. Dumalo si Rox sa Red Eyrie, at doon pinatay niya ang isang Marine Admiral at inakusahan din siyang dinukot ang 5 hari. Matapos nito, hinarap niya mismo si Imo at ibinunyag ang sikreto ng kanilang angkan sa loob mismo ng Room of Flowers, pero hindi pa dyan nagtatapos yung paguluhan. Sa parehong araw na yon, nagharap sila ng hari ng Elbaf, ang hari ng mga Higanti, at grabe, isang hampasan lang ng espada nila, na alpasan ang lahat ng tao sa loob ng 5 kilometrong radius. Ganon katindi ang banggaan nila. Habang tumatakbo si Rox pagkatapos ng sagupaan, sinabi niya pang gusto niyang muling harapin si Harold, at alam niyo naman, nangyari nga iyon, pero babalikan natin yan mamaya. Pagkatapos ng buong insidenteng yon, naglabas ang world government ng sobrang laki, at hindi pa rin ipinapakitang eksaktong halaga na bounty para kay Rox, pero sigurado akong ito na ang pinakamalaking starting bounty na ibinigay sa kahit sinong pirata, kasi isipin nyo, sino pa bang ibang pirata ang nakagawa ng ganitong kalaking perwisyo sa loob lang ng isang araw? Hinarap niya si Imo, pumatay ng admiral, dinukot ang 5 hari at ibinunyag na galing siya sa Davy Lee clan. Dahil dito, naniniwala akong ang unang bounty niya ay hindi bababa sa 3 billion berries. Makaraan ng ilang panahon, inatake naman ni Rox ang isang barkong may dalang Heavenly Tribute, at sinira pa niya ang isa sa Gates of Justice bago tumakas, at isa na naman itong napakalaking dagok para sa world government. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Heavenly Tribute ay parang walang hanggang cash flow ng world government, pera na obligadong ibigay ng lahat ng bansang kaalyado nila, at eto ang matindi, ginamit mismo ni Rox ang pondong yun para pondohan ang sariling operasyon bilang isang pirata. Mula noon, hindi na lang world government ang tina-target niya, lahat ng nasa dagat, pati kapwa pirata, ay pwede kagad niyang palubugin. Sa mga pag-atake niya laban sa ibang pirata, ginagamit ni Rox ang Davy Backfight, isang laro ng buhay at kamatayan, para dukutin at i-recruit ang pinakamalalakas at pinakamagarang mandirigma sa dagat, kaya hindi nakapagtataka na nabuo niya ang isang crew na puno ng mga halimaw tulad nina Whitebeard, Kaido, Shiki, Big Mom, Stussy, at iba pa, at hindi lang siya basta malakas, pwede nating sabihin na siya ang pinakamagaling na Davy Backfight player sa buong kasaysayan ng One Piece. Dahil dito, maaga pa lang ay nabuo na niya ang pinakamalakas na pirate crew ng kanilang panahon, ng Rox Pirates. 48 years ago, pumunta ang Rox Pirates sa Elbaf dahil gusto ni Rox na makipagkita kay Harold at kumbinsihin siya na sumali sa crew. Pero tumanggi si Harold at inamin niyang may kasunduan siya sa world government. Ang plano niya ay sakupin ang Hachianoso, ang islang kalaunan ay magiging base ng Rox Pirates makalipas ang 4 na taon. Matapang na sinabi ni Rox na nagsisimula pa lang ang buhay niya at balak niyang talunin ang Marines, pabagsakin ang world government, at maging hari ng mundo. Syempre, duda si Harold, kasi ang plano ni Rox ay basically ay makipaglaban sa buong mundo. Pero kahit paulit-ulit na near-reject si Rox ni Harold, hindi siya sumuko. Sa loob ng 4 na taon, hinaharas niya si Harold na sumama sa crew, pero lagi siyang binabaluala. Kahit ganoon, unti-unti silang naging magkaibigan sa paglipas ng panahon. Ilang buwan pagkatapos nito, para mas makuha ang forma ng isla, binutasan ni Rox ang 2 bahagi ng skull-shaped rock sa Hachianoso, na nagbigay dito ng kanyang iconic na hitsura, na parang Jolly Roger na naging isang lugar. Pagkatapos doon, humarap siya sa crew at sinabi niyang mayroon siyang target na 2 devil fruits. Isa sa mga yun ay nasa Elbaf, at kakailanganin dito ang buong lakas ni Harold para ma-maximize ito. Akala ng crew, ang tinutukoy niyang prutas ay ang Gale Ella, pero alam nila, kung wala si Harold, hindi nila makokontrol ang ganoon kalalakas na Higanti, kaya naman kailangan niya ang hari ng Elbaf mismo. Sa sumunod na 2 taon, literal na naghasik ng mala-impyerno si Rox at ang buong crew niya sa karagatan. Sinasabing, nagsagawa sila ng 16 na raids, nilubog nila ang 76 na barko, sinira ang 14 na ports at 5 bayan, at pati isang buong bansa, pinabagsak nila.
At kahit may mga galaw na rin si Roger noong panahon na yun, ang tindi ng ginawa ng Rocks Pirates kaya pangalan ni Rocks ang naging tawag sa buong era na yun. Pagkalipas ng ilang panahon, bumalik si Rocks sa Elbaf para kausapin ang kaibigan niyang si Harold. Sa puntong ito, nagpakalbo pa si Harold para ipakita ang pagiging mapayapa niya. Pero natawa lang si Rocks, pati si Garp sa world government side, pinagtatawanan din ang gesture ito. Sinabi pa ni Rocks na galit din si Garp sa world government at mas bagay siyang maging pirata, pero, tulad ng dati, umiwas lang si Harold at sinabing kahit may ilang bulok na marine, mas marami pa rin daw ang totoong tumutulong sa mga tao. Pero heto ang nakakatuwa, hindi tulad ni Roger o iba pang pirata, madali siyang sumuko pagdating sa babae. In short, hindi niya diniskartihan si Shakuyaku ng matagal. Pagkalipas ng 2 taon, pinakasalan niya si Ares at nagkaroon sila ng isang anak para protektahan ng pamilya niya. Ipinadala niya sila pabalik sa God Valley, kasama ng iba pang miyembro ng Davy family. Pagkalipas ng ilang panahon, sa isa sa mga regular niyang pagbisita sa Elbaf, bigla siyang inatake ni Harold. Kalaunan nalaman natin kung bakit inalok ng 5 elders ang Elbaf ng pagiging bahagi ng world government kapalit ng pagpatay kay Rocks. Ayaw man ni Harold, napilitan siyang tanggapin ang kasunduan. Pero kahit ganoon, pantay ang laban, kayang-kaya pa rin ni Rocks makipagsabayan sa hari ng mga higanti. Sa gitna ng madugong palitan nila, galit na sinabi ni Rocks na wala na silang pagkakaibigan, at na hindi na niya kailanman iimbitahan si Harold na sumama sa crew. Pagkaraan ng 1 taon, dinukot si Shocky mula sa Hachinosu. 1 taon pa ulit ang lumipas, at dumating na ang sandaling magiging sentro ng kasaysayan ng One Piece, ang God Valley Incident. Dahil sa interes ng ilang miyembro ng crew sa pag-rescue kay Shocky at pagkuha ng mga Devil Fruits, nagpasya si Rocks na sila mismo ang kukuha ng mga ito. Habang papunta sila, hinarang sila ni Harold na kinuha ng world government para pigilan ang Rocks Pirates. Nang sabihin ni Harold na may world government ship na nagmamatsyag, pinagalitan siya ni Rocks dahil sa patuloy niyang pagsisilbi sa gobyerno, pero humiling si Rocks na makausap siya ng pribado. Sa pag-uusap nila, ibinunyag ni Rocks ang tunay niyang pangalan at pinagmulan, pati ang totoong dahilan niya sa pagpunta sa God Valley. Ito ay para sagipin ang asawa at anak niya. Nagtanong si Harold kung baka sinadya ng world government na i-target ang isla para akitin si Rocks, pero sabi ni Rocks, may mga world nobles sa lugar, ibig sabihin, ayaw ng world government na mapunta siya doon. Pero gaya ng nakita natin sa opisyal na kasaysayan, literal na bitag nga ito sa kanya. Humingi ng tulong si Rocks kay Harold, pero tumanggi ang higanti at nagbantang palulubugin ang barko niya. Sa sumunod na laban, inutos ni Harold sa mga tauhan niyang huwag lumaban, kaya nasira ng husto ang barko ng higanti, at nakapagpatuloy si Rocks papuntang God Valley. At kahit magkaiba ang paniniwala nila, sa huli, nanatili pa rin ang pagkakaibigan nila. Bago tayo tumalon sa mismong God Valley, gusto ko munang ipakita kung gaano kalalim ang karakter ni Rocks, lalo na kung gaano niya kamahal ang pamilya niya. Alam natin na si Rocks ay isang taong may napakalaking ambisyon, ang pangarap niya ay maging hari ng mundo. At dahil sa sobrang lawak ng pangarap niya, naging brutal, sakim, at mapaniri siya, at wala siyang pakialam kung sino ang masugatan o mamatay, basta masunod lang ang gusto niya. Pero ito ang hindi alam ng marami, hindi siya tuso, hindi siya traidor. Kung ano ang gusto niya, diretso niyang sasabihin. Kung ano ang plano niya, hindi niya sisirain sa likod mo. Sabi pa nga niya, hindi siya tipo ng taong tatanggap ng hindi bilang isang sagot, katulad ng anak niyang si Teach, at tulad ni Teach, naniniwala rin siya sa kapalaran, kaya tanggap niya na maaaring dumating ang araw ng kamatayan niya. Pero dito sila nagkakaiba ng anak niya, si Rocks ay walang takot, hindi siya umaatres sa laban, at higit sa lahat, may respeto siya sa tunay na kaibigan. Nakita natin ito nung iminungkahi ni Kaido na puwersahang pasukuin si Harold at ang mga higanti ng Elbaf. Galit na galit si Rocks dito, sinipa at binyantaan pa si Kaido. Wala pa tayong nakitang ganitong reaksyon mula kay Teach sa kahit sino. Ang puso ni Rocks ay puno ng ambisyon, oo, pero kahit ganoon, pinili pa rin niyang unahin ang pamilya niya kaysa sa pangarap niyang sakupin ang mundo. At sa tingin ko, hindi iyon ang gawain ni Teach, si Blackbeard ay may malinaw na layunin at walang kahit ano ang makakapigil sa kanya. Pero ngayon, punta na tayo sa God Valley. Sa God Valley arc, halos makamit na ni Rocks ang pinakamatagal niyang pangarap. Naabot niya ang asawa at anak niya, habang tumatakas sila, tumanggi si Ares na patuloy siyang protektahan, hiniling niya kay Rocks na maghiwalay sila para makalaban si Rocks ng buong lakas. Gamit ang bagong Devil Fruit, tinulungan ni Kuma si Ares at Teach para makatakas. Ginamitan siya ng Domi reverse ni Imo at inatake ang lahat na palaban siya kina Roger at Garp. At dito nagsimulang bumagsak ang lahat, sa gitna ng pagwawala ni Rocks, bigla siyang napunta kina Garp at Roger. Pero bago pa siya umatake, ginamit ni Rocks ang Voice of All Things para palihim na makiusap sa dalawa, sabi niya.
Patayin ninyo ako, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Habang nakikipaglaban, umiiyak si Rox sa galit at kawalan ng kontrol, habang ang katawan niya ay kumikilos ng labag sa kagustuhan niya. Sa kabila ng pagsisikap ni Garp at Roger, wala ni isa sa kanila ang makakuha ng malinaw na lamang. Isang banggaan pa nga ang sumira sa huling bundok ng God Valley, ngunit nakatayo pa rin silang tatlo. Nang muling sumugod si Rox, nagplano sina Garp at Roger na sabay nilang ilalabas ang Supreme King Hockey nila. Pero nang sumugod ang dalawa at sabay nilang pinakawalan ng Ultimate Conqueror's Hockey Strike, tinamaan si Rox. Sa huli, tinalo siya ng pagsasanib puwersa ni Garp at Roger. At dito tuluyang nagkawatak-watak ang Rox Pirates. Ayon kay Loki, higit 14 na taon bago ang kasalukuyan, pinatay si Rox ng World Government, sina Sengoku at ang 5 Elders mismo ang sumuporta sa balitang iyon. At may dahilan sila, mulat sa pool pa lang, parang higanti na ang lakas ni Rox, pumatay ng Marine Admiral ng parang wala lang, sinira ng mag-isa ang isang Gate of Justice, naging hari ng Davy Backfight, kaya niya na-recruit ang mga halimaw tulad nina Whitebeard, Shiki, Kaido at Big Mom. Hindi ko na kailangang magpaliwanag ng mahaba tungkol sa hockey niya. Kung sina Roger at Garp, na puro hockey lang ang inaasahan, ay hirap na hirap laban sa Conqueror's Hockey ni Rox, alam mo ng ibang level ang hockey ng taong ito. At higit pa dyan, isang mahusay din na swordsman si Rox. Kaya niyang hatiin ang bundok tulad ng laban niya kay King Harold. Ngayon isipin mo, paano kung nagkaroon pa siya ng Devil Fruit? Lalo na yung pwedeng pangontra sa kapangyarihan ni Imo, ang Domi Reversi. Malamang, mababago ang buong history ng One Piece at baka patay na si Imo. Pagkatapos makita ang mga laban niya, laban kay Harold, Roger, Garp, Whitebeard, pati pag one-hit niya kay Garleng at pagdurog niya kina Kaido at Big Mom nung crew pa sila, masasabi kong malinaw ang lahat, si Rox D. Zebek ang pinakamalakas na pirata sa kasaysayan matapos ang panahon ni Joy Boy, at alam na natin yan, at dyan po nagtapos ang pagbalik tanaw natin ng alamat na si Rox D. Zebek. Salamat po sa panonood, ano sa tingin nyo, hanggang sa muli.